anak ko ni Jesucristo. Ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay, nawala ang kaniyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipong muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag po nating narinig ang paglapit ng isang ketongin kay Jesus Nazareno. Lumuhod sa kanya at sinabi, Panginoon, kung nais o ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Kaya't anong ginawa ni Jesus Nazareno? Hindi siya nagdalawang isip. Hinawakan niya ang ketongin at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At ganoon na nga ang nangyari. Gumaling at luminis agad ang ketongin. Alam po ninyo, sa kapanahunan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, itinuturing ang ketong bilang isang matindi at malubhang pagkakasala. At hindi lang basta pagkakasala, kung hindi ito ay isang sumpa. Ang mga pari o ang mga saserdote ang nagsusuri kung may ketong ang isang tao. Kaya kapag ito ay napatunayan, sinusunog agad ang mga damit niya. Ang bahay ng isang ketongin ay winawasak, sinisira. Kaya naman, kaagad siyang nawawalan ng tirahan at pinipilit siyang manirahan sa labas ng pamayanan at kalimitan pa, ipinapatapon siya sa ibang lugar. Ikalawa, ang ketongin
ay inatasan ng batas na magbihis tulad ng isang tumatangis at siya ay sumisigaw patungkol sa kaniyang sarili. Kaya ang isang ketongin, sumisigaw siya sa bayan at kaniyang sinasabi, "Marumi ako," o kaya naman, "Hindi ako malinis." Pinakamasama sa lahat at pinakamasaklap, ang ketongin itinuturing na itinakwil, walang silbi, at kalimitan sila mababa ang tingin ng mga tao sa lipunan dahil para sa kanila ang mga ketongin ay ibinanduna ng ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin nito, walang taga-Israel ang dapat na may kinalaman at pakialaman sa sinumang ketongin. Subalit sa kabila nito, pagmasdan ninyong mabuti, ang ketongin hindi naging hadlang sa ating mahal na Poong Hesus Nazareno upang siya ay hawakan at kausapin. Uulitin ko po, sa kabila ng mga panlalait ng tao at lipunan, para kay Jesus Nazareno, hindi hadlang ang isang ketong upang hawakan niya, hipuin at kausapin ang mga kamay ng taong may ketong. Kaya nga, ang paghipo at paghawak ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno sa mga kamay ng ketongin ay isang tagpo na napakamakapangyarihan. Ibig kasi nitong ipahiwatig na ang Diyos ay ang unang nagkusa upang tayo ay gumaling at luminis sa lahat ng ating kasalanan at gumaling sa lahat ng ating sakit at karamdaman. Ang Diyos ang tunay na nagpapagaling. Walang karamdaman ang hindi niya kayang pagalingin. Kaya sa mga naririto, pumalakpak ng malakas ang mga kadiboto nating nagtitiwala na ngayon pa lamang pinagaling na sila ni Jesus Nazareno sa inyong mga sakit at mga karamdaman. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag na huwag ninyong kakalimutan sa mga sandaling ito. Nais po kayong hawakan at pagalingin ni Jesus Nazareno, hindi lang sa inyong mga pisikal na karamdaman, kung hindi maging sa pagkukulang na espiritual. Jesus is willing to touch you. Jesus is willing to love you. He is very much willing to heal you. Nais ng Diyos na hawakan ka. Nais ng Diyos na pagalingin ka. Nais ng Diyos na mahalin ka sa kabila ng iyong napakadaming pagkukulang at pagkakasala. Subalit, may nararapat kang gawin. Dapat buksan mo ang iyong mga puso. Nararapat tanggapin mo ang kagalingan at grasya na mula kay Jesus Nazareno. Kagaya ng ketongin, maniwala at magtiwala ka sa kanyang awa at kabutihang loob. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po natin sa misang ito, ang atin nawang maging panalangin
sa araw na ito. Mahal na poong Jesus Nazareno, sa iyong pagpapagalingin, hilumin mo pong lubos ang aming kaluluwa at katawan upang makatayo kaming muli at mabuhay sa daigdig na ito na naglilingkod at sumusunod sa iyong mabathalang kalooban. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.